Marami lumilisan sa Tacloban City kahit pa mahiwalay sa pamilya. Handa rin sila makipagsapalaran dito sa Maynila. Darito ang report. Dahil sa Super Typhoon Yolanda, maraming pamilya ang napaghiwalay. Sa Tanawan, Leyte, malungkot na pamamaalam ang nasaksihan ng aming reporter na si June Veneracion. Matapos limasin ng bagyong Yolanda ang kanilang mga gamit, nagdesisyon ang pamilya Iraq na umalis. Sakripisyo, lalo't mawawalay sila sa ina ng kanilang padre de pamilya na hirap ng makalakad. Dasal na lang tayo ng Diyos. Anong gagawin natin? Pangaraw ikaw ng ano. Kaluoy sa Diyos. Patawad ka sa Ginoo. Bisan ano mangyayari sa iyo na ang Diyos ang mag-aano sa iyo na magdasal tayo. Mahigpit ang kanilang yakapan. Halos ayaw pakawalan ng isa't isa. Ayaw tumigil sa iyak. Alis muna kami. Ayaw nga niya, ayaw nga niyang pahayag nga aalis kami. Pero ano magagawa ko? Sabi nga niya sa akin, baka daw ilang araw na lang siya mamamatay siya tapos aalis kami. Pero anong gagawin namin? Ako, mupin na. Kahit nga dito, pagkain, wala. Kahit tubig, nahirapan kami. Sumasakit yung tiyanan ng apo ko. Sa kanilang paghihiwalay, humiling si Lola Pastora ng Mangga para pantawid gutom. Bumalik naman ang aming news team, dala ang hiling ni Lola. Salamat, Okay lang. Salamat. Kainin mo to, ha? Salamat. Okay lang. Kilala. Ang ilan naman, dagsaan sa airport ng Tacloban kahit siksikan, gutom at uhaw ang mga tao nag-aabang sa C-130 plane na maaaring magdala sa kanila palayo sa lugar. Ngunit 120 lamang ang kayang isakay sa C-130 plane. Kahapon dumating sa Pasay City ang dalawang C-130 planes na ito, lulan ang ibang kababayan na galing Tacloban. Pangunahing isasakay raw sa C-130 ang may mga malalang sakit katulad na lamang nitong si Marites Cavindo na nababad raw sa tubig ang anak na sanggol. Ang ilan naman na hindi nakasakay sa eroplano, minabuting sumakay sa Philippine Navy boat papuntang Cebu.